Magandang umaga. December na at pagpapasko na naman. Ilang araw na lang Pasko na. So kailangan magano na tayo naman. Pag-isip kung anong iluluto, handa. Tapos mga regalo. Kailangan, problema, wala sa budget. So, medyo pass muna. Puro trabaho. Walang extra money. Napupunta lang sa mga billings, sa mga bahay. Yun lang ang dito. Pero at tsaga-tsaga lang makakaraos din. Kaya kailangan makontrol Buti na lang kami ng bahay. Kuha ka agad. Kasi kung nauna namin yung mga utang, hindi namin nakontrol yung utang. Kasi yan ang problema dito sa Canada Yung mga hindi nakakuha ng bahay, dalawang lang yan lumubang utang, hindi na kontrol. Tapos walang ipon. Yun. So wala namang pang pang down payment. Malaki-laki kasi ang down payment din. So kung hindi mo na yung credit history mo, karon ka ng bad credit, mahirapan ka kubuha ng bahay. So yun isa na kailangan mong ingatan. Madali lang mangutang. Napakaraming sa'yo ng mga credit cards. Magbigay, ikaw na lang bahala kung tatanggihan mo o kukunin mo. Siyempre maraming tao rin na sa tentasyon ba, utang. Kuha ka ng bago credit card, makakakuha ka utang. Walang problema sa utang, kaskas ang card. Ang problema ang bayaran. Pag lumubo na yung utang, hirapan na. So kailangan mag-ipon. Kaya ang payo ko sa mga lalo na mga bago na dumating, mag-ipon talaga. Yan ang lagi kong sinasabi kahit sa anak ko. Mag-ipon. Huwag masyadong isipin muna yung sa Pilipinas kasi andun lang sila. Hindi sila makaintindi kung anong nandito, anong nangyayari dito. Saka hindi pinupulot yung pera. Dito kailangan mo mag-ipon muna. Pag may sobra, padala ka. Siyempre, kailangan mo magpadala. Pero unahin mo muna ang sarili mo. Dito kasi ang huli is pagsisisi. Ang pagsisisi nasa huli pala. Yan ang problema. Pag di ka mag-ipon, mabaon ka sa utang, malabo ka makakuha ng bahay. 100% yan. Kasi ang gagawin mo, bayad ka na lang ng bayad ng mga utang mo. Tapos hindi ka pa makabayad ng principal. Ang babayaran mo lang, baka kung dami mo ng utang, magbabayad ka buwan-buwan, baka interest na lang. Ang principal di pa nagagalaw, tapos nagdadagdag lalo. Pataas ng pataas, lubo ng lubo. Mahirapan ka na doon. Kaya nga kailangan mag-ipon muna. Ipon. Bawat sweldo, ipon.
Tapos kung may ano ka na, nakita mo ng tama na may pangbahay ka na, makakuha ka na ng bahay, may pundo ka na, pwede ka na mag down payment, go ahead, mag ano ka, kuha ka kahit maliit lang. At least meron, kasi napakalaking ano yan, investment ang bahay dito. Tsaka kailangan talaga na may bahay, kisa naman mangupahan ka ng habang panahon ng pira mo nandun sa may bahay na inuupahan mo. Ang pira palayo. At least kung may bahay ka, nagbabayad ka ng mortgage, mayroong ilang percent na napupunta sa iyo kahit pa paano. Kasi nangungupahan ka, walang napupuntang ano sa iyo, pera. Sige. So, kasi trabaho na naman tayo. Tapos na yung break time, trabaho, balik sa trabaho na. Sabok tayo trabaho. Bye. Ito yung bahay ko. Maliit lang. Pero at least meron. Diba? At hindi ka nangungupahan. Yan. Ayoko lang lumabas kasi malamig. Yan. Malamig sa labas Maraming snow. Ito yung pupuntang taas. Yan. Tapos meron doon basement. Semi-detached to. May basement, finished basement, tapos merong tatlong kwarto. Dalawa yung bathroom. So okay na to. Kisa nangupahan ka. At least makagalaw ka. Pag sarili mong bahay, magaganda at makakagalaw ka ng magandang maayos ba. Wala kang iniisip na makakaistorbo o naiistorbo ka. Yan lang. So, yan lang po.